Si Kuse ay isang simpleng lalaki na nakakaintindi ng Russian, subalit di niya inakalang masangkot kay Alia na half-Russian sa kanyang ama. Isang dalaga na may angking ganda at talino na magaling maging sa sports at kasalukuyang student council treasurer sa taong ito. Kung saan papunta ang kakaiba nilang romansa, yan ang ating tutuklasin kaya halina kayo simulan na natin. Nagsimula ang kwento kung saan makikita si Alia na kasalukuyan binabagtas ang kahabaan ng Seiju Academy kung saan di mapigil ang paghanga ng mga matang nakatitig sa kanya. Saglit na hinto ang lakad ng dalaga matapos ang ambush ni Ando na nais masubukan ang karisma. Magandang araw Binibini, pwede ba kita maimbitahan lumabas? Tanong nito sa dalaga na mabilis sumagot ng hindi. Kung ganun, pwede ko bang makuha ang iyong numero? Sa pagkakataong ito, harapan ng sinabi ni Alia na hindi, sapagkat wala siya kahit konting interes dito. Nagresulta para mapinsala si Ando na tuluyan na KO sa pagpuna ng dalaga sa pakinang nito sa leeg, na bawal sa rules ng student council. Pagkapasok sa classroom binati ni Alia ng magandang umaga si Kuse na mahimbing na natutulog. Dahil sa gusto ng response sinipa ng dalaga ang upuan, nagresulta para marinig ang magandang umaga sa bibig ni Kuse. Yan kasi kakanod ng anime. Mabilis humingi ng tawad si Kuse na inabot pala ng 1 AM dahil sa kakaante sa episode 8 ng Has Here Training. Sinabi ni Alia na baliw na umano ito, subalit sumagot si Kuse na kung kabaliwan ang pagtangkilik sa bagay na iniibig ay ayos lamang sa kanya. Nagsungit si Alia, ngunit nang mapahilik ang binata ay nasambit ang cute sa wikang Russian. At nang tanungin ni Kuse sa kahulugan, ay insulto ang kanyang sinabi. Makalipas ang ilang sandali na paiglit si Kuse sa talakayan, na nakitabi ngayon sa dalaga matapos malimutan ang libro sa chemistry. Nakatikim ng ballpen sa tagiliran ng binata at dahil sa sigaw ay natawag ni teacher para sagutin ang tanong. Timutahar ang binata kaya napatingin kay Alia na itinuro ang number 2. Mabilis sumagot si Kuse at mabilis ring narinig ang salitang malika. Nang si Alia na ang sumagot ay tama ito, nahalatang non-trip kay Kuse. Naiinis ngayon ang binata kaya naman muli siyang tinawag ni Alia ng cute sa wikang Russian. Ang di nito alam, nakakaintindi pala si Kuse ng Russian na waring gusto nang gumanti matapos niyang tawagin na parang bata sa kanyang wika. Dito na naalala ni Kuse ang kababata niyang half-Russian na kanyang kalaro sa nakalipas. Ang tanging dahilan kung bakit siya nakakaintindi ng Russian. Ganun pa man, naloko ang kanyang isip at nasabing di niya umano inasahang makatagpo si Alia, na nilalambing siya sa wikang Russian. Napagdesisyonan ni Kuse na di sabihin ang tungkol sa sekreto, sapagkat ayaw niyang mahimatay ang dalaga sa hiya. Fast forward sa recess kinuha ni Kuse ang cellphone at nang makita ni Alia ay nagpaalala na pinapahintulutan lamang ang paggamit nito sa emergency. Sinabi ni Kuse na emergency ito at nang tanungin ng dalaga kung bakit, sumagot siya na dahil libre ang gacha summon sa kanyang laro. Nakuha niya na nga ang rare summon at dahil walang pake sa rules, kinumpiske ni Alia ang kanyang phone. Mula dito, nakita ng dalaga ang chicks na Diyosa na kanyang kamukha at matapos sabihin ni Kuse na napaka-cute umano nang nakuha ay agad ring ibinalik ni Alia ang cellphone. Habang patuloy ang pagkasimp ng loko sa Diyosa, bumulong naman ang dalaga sa wika at sinabing cheater umano si Kuse. Napinsala ang binata na nagtago sa likod at nagtanong kung ano daw ba yon. Pasungit namang sinabi ni Alia na mandaraya daw ito bagay na mariing itinanggi ng free player na binata. Sinabi nito na malaking insulto iyon sa tunay na whalers ng laro. Patuloy nagsungit ang selos na dalaga hanggang sa napunta ang eksena sa kantin. Napaiyak itong isa na gusto niya umano magka-GF pero walang pake sina Kuse dito. Maya-maya pa dumating ang mga babaeng members ng student council kung saan, pinuri ni Kyo ang ganda ng Kujo sisters. Samantala di naman mapigil ni Maro ang pagkasimp sa ate ni Alia na si Masha kaya agad sinabi ni Kuse na wala siyang pag-asa dito. Sinang-ayunan ni Kyo na base sa kanyang narinig ay may boyfriend na umano si Masha at puro busted ang inaabot ng manliligaw. Nagpahayag ng inggit si Maro kay Kuse dahil sa pagiging close nito kay Alia, ngunit sinabi ng binata na napakasungit nito kahit isang taon na silang seatmates. Dito naman sinabi ni Kalbo na kung papapiliin ay mas may pag-asa siya kay Yuki, dahil mas approachable ito. Bagay na imposible sabi ni Kyo dahil mas marami itong binasted kumpara kay Masha. Sa ilang sandali nakita si Kuse ni Yuki, na nagtanong kung pwede makitable.
Sinang-ayunan nito ng tatlo kaya napaupo na rin si Alia na agad nagselos. Kapansin-pansin ang closeness ni Kuse at Yuki, kaya napatanong si Alia kung magkaibigan ang mga ito. Sinabi ni Yuki na magkakilala sila ng lubos sapagkat lagi silang magkasama pumunta sa eskwela simula elementary. Namangha ang dalaga sa narinig habang nagtanong naman si Kuse kay Yuki kung magkaibigan ang dalawa. Sinabi nito na hindi pa, kung saan na kayo kung sinabi ni Alia na ayos lang naman sa kanya. Naramdaman ni Mamoru ang pagka-extra nila kaya mabilis silang umalis sa upuan. Agad nag-one step si Yuki kay Kuse na ikinaselos ni Alia. Tinatanong nito ang tungkol sa offer kay Kuse na samahan siya sa student council. Tumanggi si Kuse, ngunit nag-insist si Yuki na babagay ito sa student council, lalo pat may experience na ito. Ipinaliwanag ni Yuki kay Alia na nung nasa elementary pa lang sila ay naging vice niya si Kuse. Sinabi naman ng binata na no choice lamang siya dahil kailangan ni Yuki ng running mate. Dito na sinabi ni Yuki na kahit di halata ay maaasahan naman si Kuse. Mas nagpaselos ito kay Alia na sinabing alam niya na yun sabay inom ng cola. Matapos ang kainan nagpaalam na si Yuki, at dito ay nasabi ni Alia na di niya umano inasahan na magkaroon ng kaibigang babae ang adik sa anime. Gulat ang binata kaya sinigurado niya kay Alia kung hindi kaibigan ang tingin nito sa kanya. Dahil nalimot siya Your Honor, nakangiti siyang umalis. Kinagabihan, napanaginipan ni Kuse ang kababatang Russian kung saan masaya silang nag-uusap. At matapos nga itong magpabaon ng halik sa pisngi ay tuluyan nagising ang binata. Sa kasamaang palad, hindi na niya maalala ang pangalan nito. Maagang tinungo ni Kuse ang classroom at agad tinapos ang mga gawain. Kaya pagkarating ni Alia doon ay makinang na ang paligid. Ito ay ipinagtaka ng dalaga sapagkat, ngayon pa lang niya nakita si Kuse na maaga pumasok sa eskwela. Matapos umupo nilapitan siya ng binata na agad napansin ang dumi sa kanyang medyas, kung saan sinabi niya sa binata na nag-splash ang putik dahil kay Trakkun kaya iyon nadumihan. Ganun pa man, sinabi niya na ayos lang yon dahil may extra pa naman siya. Mula rito, tinanong ng dalaga si Kuse kung talagang wala itong interes sumali sa student council, na sinagot naman ito ng oo. May sasabihin pa sana si Alia ngunit nahiya siya kaya tinanggal na lang ang maputik na medyas. Ito ay nagdulot ng pinsala kay Kuse na nang mapansin ni Alia ay nag-switch agad sa tease mode. Pinakuha niya ang extra medyas kay Kuse habang pinapainggit ang legs. Pagkakuha nito sinabi niyang isuot ito sa hita kaya nawindang si Kuse. Habang ngiting commander, sinabi nito na gantimpala iyon at wala namang problema sa kanya at kung ayaw umano nito, edi wag. Pilit nilabanan ng binata ang kalikot pero napa-thumbs up na lang siya. Mula dito, napapaisip na si Kuse kung bakit nilalambing siya ni Alia sa wikang Russian, at kung ang pangtitrip ba nito sa kanya ay dulot ng pagka-stress. Nagtanong si Alia sa iniisip nito kung saan sinabi niya na kung ano ang meaning ng Russian word kanina. Sinabi ng dalaga na duwag umano, kaya siya na ang maglalagay ng medyas. Dahil dito nag-init ang binata kaya agad hinawakan ang paa ni Alia na napapailing ngayon, dahil di pa ready sa resulta ng panty trip niya kay Kuse. Habang nakikiliti, nilagay na nga ni Kuse ang medyas with pride and honor. Nang di sinasadyang humaplos ang kamay nito sa lupain na sinisikaten ng araw. Pinakain siya ni Alia ng sipa na agad ring umalis dahil sa hiya. Nagresulta ito para magkahiyaan sa klase, kaya napatext sa kapatid na babae si Kuse. Humihingi siya ng lunas sa pagkahilig sa hita na walang kwenta naman ang kinalabasan. Sa lunchtime, kinomprante na ni Kuse si Alia na tinawag naman siyang manyak sa wikang Russian. Humingi siya ng paumanhin dito na pinagbigyan naman siya. Sa katunayan ay nag-aalala pa ang dalaga sa sip ang tinamo nito, ngunit sinabi ng binata na ayos lang siya. At sa totoo lang ay dapat pa siyang magpasalamat dahil nakita ang tinatagong lupain ng dalaga. Dahil sa pagkadulas na ito lubos ngayon ang hiya ni Alia, ngunit sadyang onesto si Kuse na ipinagpasalamat na nakita ang di umano spectacular view. Nakatikim siya ng suntok kay Alia na ikinurse pa sa wikang Russian at agad tumakbo sa hiya. Dahil guilty hinabol ni Kuse ang dalaga kung saan umabot ng 10 minuto ang the chase. Habang hingal pareho ay akmang magpupropose pa si Kuse ngunit cola lang pala ang dinukot. Peace offering niya ito kay Alia na nagpa-hard to get muna bago ito tanggapin. Subalit nagawa naman mangharat ni Alia, nang sinabi sa wika kung gusto bang uminom ni Kuse.
Naloko ang Gago dahil naisip na indirect kiss yun pero naduwag pa din sa huli. Samantala, confident naman itong si Alia na walang alam si Kuse kaya ngiting Gago na ngayon ang loko. Dito na nagtatapos ang unang kabanata, kung nagustuhan mo ay palike naman dyan. Hanggang sa muli.